And temperature when not operating. So, makukuha nyo po yan dito. Okay? And then, yung kanina, nakuha po natin yung yan. So, wala iba. So, dito po sa papel na to, ito po yung pipil-upan nyo. So, dito, makukuha po natin yung saturated pressure and saturated temperature when not operating sa gauge manifold natin. Okay? Yan. And then, mamaya, kukuha din po tayo niyan. So, dito, next naman na kukunin natin is yung voltahe po. Okay? Yan. Voltahe. Yan. So, dito, gagamit po tayo ng multimeter. Yan. Sa paggamit po ng multimeter, bago po tayo mag-open ng breaker, check Line mo side. muna po yung breaker kung may leak. Balay nyo pag-open nyo ng breaker, sira pala siya. Yan. So, goods naman. And then, next na po natin gagawin is itataas po natin yung breaker. Sa pagtaas daw po Yan ng na yung when not operating. yung kukunin natin muna. Susulatan muna ba kasi? Mamaya po. Ngayon, di muna. Yan. So ngayon naman, open po tayo ng breaker. Sa pag-open daw po ng breaker, ano yung kamay na gagamitin? Sa Kanan, sir. kanan. Okay, so bakit daw? Lapit sa puso ko ito. Ayan, malapit daw sa puso. Ayan, sa pag-aaral daw po kasi, mas maganda daw pong makuryente. Sige, try natin, sir. Ayan. Kapag nakuryente daw po kasi tayo, kapag ginamit natin yung kanan, mas malayo daw po sa puso. So parang hindi magaanong mataas yung injury sa atin. Okay, so kapag ginamit naman daw natin yung kaliwa, kasi nga malapit sa puso, maaari daw natin ikamatay ng madalian. Kasi nga malapit sa puso. Okay? Yan. So taas natin. And then, check po tayo ng power supply. Okay? So taas natin ito. Ayan. 222.2. Pwede naman po dito. Kahit tayo po din sa dalawa. Okay? Yan. May supply naman siya. Okay? Yun. So, yun na pong ilalagay natin doon mamaya. Next naman po, yung kukunin natin. Ginagawa niya o yung purpose niya po is para pabiritin ng maayos yung ating compressor. Okay? So, yan. So, kukuha po tayo ng data after 15 minutes. Ibig sabihin, 30 minutes nagagana yung ating unit. So, yung 15 minutes na yon, waiting time lang po yon. So, habang naghihintay tayo nun, pwede po natin fill upan yung model name and serial number niya. So, Yes. yung model name and serial number is makukuha po natin sa cover ng outdoor and then sa cover din po ng ating indoor. Okay? Yan. So, dito, test run po tayo. Kapag test run, off temp, sabay. 1, 2, 3. 10 seconds. Lumabas na ba yung SC? Ayan. Yan. Off temp, sabay. So, dapat nasa gitna to. So, hanapin ko yung putol na T. Yan. 7. Pag nakuha ko na yung Pan. nakuha ko na yung Setting, sir. T, so press ko po yung pan. Pan. Then cool. And then, Cool. tutok ko po sa unit, in the unit, press ko po yung cool. Sir, sa kabila. Ng battery. Pan and cool. Yan. And then, dapat po, naka-maximum po yung pan speed ko. Yan. Okay. Tapos cool. Yan. So mamaya po pala, tanggalin nyo yung harapan ng outdoor unit natin para kumuha po kayo ng data ng maayos. And then, para ma-check nyo din yung mga natin, unit, yung mga component natin. Yun.
So dito, maghihintay po tayo ng 15 minutes. Sa paghintay ng 15 minutes, pwede natin ilagay yung mga serial number and model name, yung indoor at outdoor. Pero ako, dahil demo ko naman po ito, hindi na ako maghihintay ng 15 minutes kasi tatagal pa tayo. Okay? So ngayon, i-assume ko na lang na tapos na ako maghintay ng 15 minutes. So, bumibirit na yung compressor ko and then pwede na akong kumuha ng data. So, dyan sir, sa papel natin, ano yung una natin kukunin? Amperahe. Amperahe daw ng ano? Yan. So, dito po muna tayo sa voltage when operating. So, yun, balik muna po tayo sa pinakataas. Okay? Voltage when operating. So, dito ulit tayo sa auto. Lagyan natin sa auto. And then, kunin po natin ulit. Yan. Yan. So, mapapansin nyo, may pagbaba po ng voltahe. Yan. So, next naman po, anong kukunin natin dyan? Voltage drop. Yan. Yung voltage drop po natin, para matandaan nyo, yung voltage when not operating minus po ng voltage when operating. Yun po yung voltage drop. Okay? So yung ano po niyan, yung range po niyan is positive ay plus or minus 2% po ng ating rated capacity. Anong rated voltage? Pag tumaas yung ano po Pag negative sa ng plus or minus po ng ano. Pag negative po. minus lang. Maggrada po lang kayo. Oh, walang problema po yun. Ito, 19 to 18 to 17. Yung compressor natin, anong gusto natin kukunin? Ampere ng compressor. So saan natin yung kukunin? Doon sa common. So dito po yan sa UVW ng ating compressor. So nasaan yun? Ayun sir, sa gilid. Itong tatlong wire na to. Okay? So Adult. dito, kahit isa lang po sa tatlong ito. Pwede kayong mamili, kahit alin dyan pwede. So dito, ilalagay ko po sa auto na ampere and then press ko po yung shift para mapunta po dito sa hertz and amperahe. Para makita nyo, yan. So gawin ko shift muna. Yan, shift. Yan, shift and pailawin ko para makita nyo and then lagay ko po dito. Yan, papansin nyo gano'ng kataas yung frequency niya. 3.89 So dito po, dahil nga 6 poles yung ating unit, umaabot po siya ng 300 Hz yung frequency niya. Okay? So para po makuha yung ano yan, actual niya, so divide natin po siya ng 3 para po makuha yung actual frequency. So kapag dinivide natin ng 3, so magiging 100 Hz na lang ito kapag umabot ng 300 Hz. Okay? And 1,000 sir? Ay 1,000 hertz. Divided by Ay 300 pala Ayun, yun. 300 yung ano. Dito sir, ito Sa taas. Hindi. 3. Palagi po, ito po kasi 6 poles, so divide na natin ng 3. So kapag halimbawa 4 poles naman po yung compressor natin, doon nyo naman po i-divide ng 2. Pero kapag 2 poles yung ating compressor, kahit huwag nyo na po siyang i-divide. Ibig sabihin Okay? sir, 6 yung wirings niya. 6 poles. Mhm. Yung compressor. 6 yung wirings. Yan. Okay? So, divide 3. So next, ano yung sunod natin kukunin? So next, yung ating saturated pressure and saturated temperature. So balik po ulit tayo dun sa gauge manifold. Mapapansin nyo po, bumaba din yung kanyang pressure and temperature. Yan. Okay? Nakuha na. So dito, makasabihin lang natin na mga 250. Hindi, mga 246 o 248. Ito, yung ating pressure. And then, yan. So yan po yung ilalagay natin sa saturated pressure and temperature when operating. So next naman sir, kunin natin.
Discharge pipe temperature. So, ito na yung yan. So, nasaan yung ating discharge? Nasa Sa loob, sir, sa, may nasa loob. sa copper. Hindi po ito yung discharge ng ating compressor. Ang discharge niya po is yung nandito sa loob. So kung mapapansin nyo, yung may naka-yaka po na thermistor. Yun po yung discharge pipe ng compressor. Ito po yan. Yan dapat na part na yan yung pinakamainit. Okay? Yung sa EEP, sir? Yan. So dito, tusok nyo lang. So dapat yung tubo nakalapat na ganyan. Okay? Ay, maliit na, no? Yan. So ilang pressure sir? Ay ilan yung temperature niya? 73.5. So 73.5. So sobrang taas ng temperature na. 74 na. 74. Sobrang taas na. Yung mismo sa tubo, sir. Doon mismo po sa Kung tubo. saan nakapatong yung thermistor. Oo. Okay, next. Anong kunin natin? Compressor suction pipe. So yung ating compressor suction pipe naman po is nandito naman yan. Ito po yung ating Compressor suction. suction. Okay? So dito, 1 inch from the flare nut, doon po tayo kuha. Yan. Ilan yung temperature niya, sir? Yan, umabot ng 10. 10 point. 10.2. Yan, 10.2. So next, superheat. So yan. So pagkuha po ng superheat, lagi nyo pong tatandaan, ang gagamitin natin dyan is yung ating saturated pressure when operating minus po ng compressor suction pipe. Isulat ko po kasi makakalimutan nyo yan mamaya. Sulat mo, bro. Sulat mo na. Pagkuha Sulat, po ng type superheat, na lang. gagamitin nyo po yung saturated temperature when operating minus po ng compressor suction pipe temperature. Oh, ito. Okay? So, yung nakuha natin ng temperature dito, At saka habang yung sa- umaandar, minus po na nakuha natin dito. Okay? Yan. So, ano ba yung range niyan? 2 to 8 nga daw po. Okay? So, para malaman kung gumagana o normal operation yung ating unit, dapat nasa range siya na yun. So, next, anong kunin natin? Outdoor air temperature. Yan. So yung outdoor air temperature po natin, hindi po yan yung discharge. Ito po yung ambient temperature. Ambient. Ibig sabihin yung temperatura po ng hangin sa paligid ng ating outdoor unit. So huwag niyo pong gagawin, kukuha kayo ng data ng nakaganon. Kasi ang masasense niya po ng ating thermometer yung hangin po na binubuga ng ating outdoor. Mas maganda po sa taas. Okay? So yung malayo na sa buga ng ating indoor unit. Okay? Ay outdoor unit pala, I mean, sorry. Next, anong kunin? Exhaust. Suction, air temperature. Ito Suction. naman po yan. Tapos So this. dito po, sa suction air temperature, ituha tayo ng 3 points. So, 1, 2, 3. Yung 3 points po na yon, i-add Divide. nyo po. Equals nyo muna, then saka nyo po i-divide by 3. By 3. Okay? Yan. And next, ano yung kukunin natin? Discharge. Discharge Discharge. air temperature. Air temperature. Okay. So dito naman po, 5 points naman tayo. Kukuha tayo ng 5. So 1, 2, 3, 4, 5. Okay? 5 points po yun. So yung 5 na yun, add nyo muna. Equals nyo. Then divide nyo po by 5. Okay? Yan. Next. Suction air temperature minus ng ating outdoor air temperature. So ang gagawin nyo lang po niyan is yung average temperature po na nakuha nyo dito sa suction, minusan nyo lang po ng outdoor temperature o yung ambient temperature natin. Okay? Yun. So next, discharge air temperature minus ng suction air temperature. So dito, yung nakuha nyo kung average na temperature dito sa discharge niya, maminusan nyo lang po na nakuha nyo average dito sa ating suction. Okay? Yun po yun. And then,
Next, yung sa indoor naman. Yan, so dito po sa indoor unit, huwag niyo pong gagawin na kukuha kayo ng data na nakaharap dito. Ang masisense po niyan is yung temperature yan kasi short cycling po. So dapat dito sa gilid. So 1, 2, 3. Add mo yung tatlo and divide nyo by 3. Okay? Yan. So next naman po, anong kunin natin? Yung discharge. So dito naman po ulit yan. 3 points Discharge po ulit. air. Mas maganda, itutok nyo. Pwedeng dito. Yan. 1, 2, 2, 3. Yan. So 3 points na po yan. Add nyo ulit. Then equals nyo sa kanyang i-divide by 3. Yan. So may kukunin po ba? Yan. So dito po, pag ma-minus nyo lang po yung temperature na nakuha nyo dito, minus po ng buga niya. Okay? discharge. Fraction minus ng discharge. Discharge. Okay? Yan. Meron pa po ba? Wala na. So ngayon, pwede na po natin i-off yung ating unit. Kasi next naman natin gagawin is yung tinatawag natin na pump down operate is yung detachment. Okay? Yan, mapapansin nyo, hindi pa agad namamatay yung pan. So bukas, itatakal dyan kung bakit yan umaandar pa. Okay? Yan. Pati yung pagbaba ng flaps kapag inopen natin yung breaker. So bukas po, ituro din yun kung bakit may gano'n. So first time, may mga tanong pa po ba kayo? Wala naman. Tatanong na lang. Kung wala na daw po, pwede nang umuwi. Yan. Ganito. Yun. So dito po tayo sa harap. So next naman po natin pump down operation o iba na tinatawag force cooling. Yan, force cooling. Ang gagawin ko po dito, Second. Long ilulong press. press ko po ito for 10 seconds. mga 10 seconds, 10 seconds. po. Okay? Yan. So long press ko to. Yan. So dapat umilaw po yung Yeah. timer and yung operation lamp natin. Okay? Sabay dapat din na umilaw. And may maririnig din po kayong sound. Yan. So dyan po is nag-start na yung ating force cooling operation. So saan naman ito natin ginagamit? Ginagamit po natin to sa pag-pump down o kaya naman pag-detachment po. Okay? So ang ginagawa niya, nag-run siya for nag-run siya for specific frequency. So yon para lang po magamit natin siya sa pag-pump down. Yan, mapapansin nyo, hindi pa umaandar ulit yung outdoor fan natin. Yan, so itatakal din yung bukas kung bakit hindi siya agad umaandar. So dito, yung force cooling po natin is mag-run lang po siya for 15 minutes. Okay? So mangyayari, i-close ko lang po. Kapag magpa-pump down ako, i-close ko yung liquid stop valve. Then, ang mangyayari dyan, pag na-close ko na to, lahat ng refrigerant po dito sa tubo natin o dun sa indoor unit, ihigupin po ng ating compressor. Ang mangyayari nyan, maubos yung refrigerant dito, pati yung refrigerant dito, makakapasok po yan sa compressor natin o so dito sa ating outdoor unit. Kapag nag-zero na yon, saka ako po i-close. So yun po ang tinatawag natin na Pwedeng tagalan mo si Pump down. Bawa, kung nag-zero na po siya,
Pwede siyang padalang kahit mga 5 seconds. Hindi, Hindi hindi, papasok na hangin na yun, sir. wala naman sa papasok ng hangin pero hindi po advisable. So dapat pag nag-zero na Zero yun, kagad. mas Lalak maganda kung mo na. i-close nyo na yung Hmm. ano natin, yung stop valve kasi pwede ikasira po kasi yun ng compressor natin. Bakit, sir? Anong nangyari dun, sir? Siyempre, isa pa, halimbawa wala na siyang nahigop na refrigerant, ano mangyayari sa compressor? Siyempre po mag-i-stop na siya. So maaari bumalik ulit yung refrigerant dito sa ano natin. Sa Nangyari nung nag-strong tayo. Tapos yung Minsan. yan. So wait lang tayo ng mga 2 to 3 minutes para mag-close na. Yan. So dito po, tinuro ko nga kanina, is yung pag-pump down. So parang i-store natin sa Lalak outdoor mo na yung unit isa. yung refrigerant. So dapat kapag ganon, so after natin na ma-close yung dalawang to, huwag nyo na pong hintayin na, na umaandar pa yung compressor. Mas maganda po, i-off nyo na siya. Hindi po sa breaker, dapat po sa indoor unit o kaya po sa remote. So huwag nyo ugaliin na sa breaker nyo po, ino-off yung unit. So dito naman po ang gagawin ko is detachment lang naman po ng gauge manifold. So ang gagawin ko, close ko lang to. Yan, i-close ko lang po ito. Yan. So hihintayin ko po siya mag-zero. Yan, so kapag nag-zero na, itataas ko po yung knob and then babalik ko lang po ito. Okay? Yan, so kasi ang purpose lang naman natin dito is para tanggalin yung gauge nang walang natatapon na refrigerant. Okay? Sa pump down naman, yung pag-close lang naman po na natin yan. Okay lang. Yan. And then, pwede na po natin siyang i-off sa unit o kaya naman sa remote. kaya lang mabilis kita Yan. May question po ba about sa ating pag-pump down o pag-attachment? Wala naman? Mas maganda po, huwag yung masyadong higpitan. Kasi nangyayari, nasisira po yung ating nasisira po yung ating stop valve. So dapat, yung sakto lang po. Yung ma-adjust sa natin. Nag-stop. Yan. May question pa po ba? So kung wala pong question, kung gawin po natin, hanap po tayo ng racks and then tayo din po yung magkumuha ng data. Okay, so